February 20th. Namangha sa muling pagkabuhay. Mga minamahal, ito ang ikalawang sulat ko sa inyo. Sa dalawang sulat na ito ay ginigising ko ang inyong malinis na pag-iisip sa pagpapaalaala sa inyo. Ikalawang Pedro 3:1. Habang papalapit ang Pasko ng pagkabuhay, pukawin natin ang ating pasasalamat, kagalakan, paghanga at kamangha-mangha sa kahulugan ng pagkabuhay na mag-uli ni Jesus para sa atin. Ang sumpa ng ating nabuwal na kalikasan ay ang dati kahanga-hangang bagay ay nagiging karaniwan sa atin. Hindi nagbago ang katotohanan. Tayong mga tao ang nagbago. Ang dahilan kung bakit umiiral ang Biblia. Sinasabi ni Pedro tungkol sa kanyang dalawang sulat na isinulat niya ito upang pukawin o gisingin ang kalooban ng tao sa pamamagitan ng paalala. Kaya pukawin natin ang ating tapat na pag-iisip sa pamamagitan ng paalala. Ano ang ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng pagkabuhay na mag-uli ni Jesus? Narito ang ilang sagot mula sa Biblia. Dahil sa pagkabuhay na mag-uli ni Jesus, tayo ay muling isinilang sa isang buhay na pag-asa. Unang Pedro 1:3. Purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo sapagkat sa kaniyang dakilang kahabagan ay ipinanganak niya tayong muli patungo sa isang buhay na pag-asa sa pamamagitan ng pagkabuhay muli ni Hesukristo mula sa mga patay. Walang ibang tao sa kalsadang iyon. Bigla kong naisip, delikado ito. Hindi nagtagal, lalong naging delikado. Walang dumating. Sa malayo, sa likod ng isang bakod may nakitang bahay. Ako ang ama. Ito ang aking tungkulin. Umakyat ako sa bakod at tumakbo papunta sa bahay at kumatok sa pinto. Nasa bahay sila. Ipinaliwanag ko na may asawa at dalawang maliit na bata ako sa kotse at humingi ng pahintulot na makapasok. Pinayagan nila kami. Juan 17:5-24. At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyong harapan sa kaluwalhatian na taglay ko sa iyo bago palikhain ang mundo. Ama, ninanais ko rin na sila na ibinigay mo sa akin ay mapasama sa akin kung nasaan ako upang makita ang kaluwalhatian na ibinigay mo sa akin dahil sa pagmamahal mo sa akin bago pa man likhain ang mundo. Naway ang muling nabuhay na Panginoong Jesus mismo ang magpukaw at magpasigla sa iyong tapat na pag-iisip tungo sa mas malalim na pagsamba, katapatan at kagalakan. Kaya magalak sa katotohanang ito. Patuloy na iingatan ka ng Diyos. Dadalhin ka niya sa wakas dahil kay Kristo, siya ay 100% para sa iyo. At dahil dito, ang makarating sa wakas ay hindi nagiging dahilan upang maging 100% para sa iyo ang Diyos. Ito ay bunga lamang ng katotohanang siya ay 100% na para sa iyo mula sa sandaling pinagsama kanya kay Kristo.